여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here, and for today's video, pag-usapan po natin yung second part, which is yung skills test. Okay? So una sa lahat, congrats po sa mga nakapasa sa exam, yung mga naka 110 pataas. So pwede po silang mag-attend ng skill test. So yung skill test, bali wala tong bayad. Okay? Libre lang yung pag-attend sa skill test. Okay? So bale, yung implementation ng skill test based ito sa announcement nila is announcement of test date or schedule is on April 18. Okay, Friday 2025. And then yung period ng schedule or kung kailan kayo pupunta ng DMW, yung first batch is April 26 Saturday to April 27 Sunday. First batch po yon, April 26 to April 27. And then second batch is May 3 to May 4. Okay, Saturday and Sunday din po yon. So yung venue ng skill test is sa DMW din po siya. So kahit saan po kayo sa Pilipinas, Luzon, Visayas, or Mindanao, basta nag-register kayo last time, naka-exam kayo, nakapasa kayo, ang skill test nyo po is sa mismong DMW. Okay? Huwag natin kakalimutan, again, yung first part or yung first batch ng mga mag-skill test is April 26 to 27. And then yung second batch naman is May 3 to May 4. Okay? So, bale, yung total score din neto is 100. So, bale, 100 yung exam and then 100 yung sa skill test. So, pagsasamahin nila yon. And then, magkakaroon ng final passer. Okay? Tapos, yung pinaka-final naman na list ng mga passer or successful candidates, meaning yung pumasa sa exam and then sa skill test, yung pinaka-final announcement naman nun is on May 12. So May 12, lalabas yung pinaka-final passers o yung mga final pumasa or quota. Tapos pwede na magpa-medical yun after May 12. Okay? So bale, yung attire naman pag mag-skill test kayo is yung basta hindi siya presentable po siya at yung malaya kang gumalaw. Okay? Tapos bawal yung nakasando ganon. Bawal din magsuot ng mga uniform ng mga training center. Tapos, ano pa? And then yung skill test, kung napansin natin, binago siya, di ba? So, dinagdagan siya nung mga ibang tools na masasabi ko namang talagang yun dapat talaga kasi magagamit natin yun pagdating ng South Korea kasi nung ako nagtrabaho sa South Korea. Yes, yung mga joule, yung mga pangtimba, pangsukat, gagamitin talaga yun. Okay, so mga basic yung pag-assemble ng grinder, pagsalansan ng box, yan kakailanganin talaga yan sa South Korea. Especially napunta ka sa manufacturing of food, ganyan, like yung pagsasalansan ng box, pagkikilo, so lahat ginamit natin yan dun sa South Korea. So, yung mga skill test, ngayon, para sa akin, mas simple siya. Kayang-kaya siya kahit na mag-improvise ka lang. Actually, yung mga video na nilabas nila, 'di ba? Yung mga pinost ko dito sa TikTok, i-check nyo na lang yung sa mga about sa skill test na bago. Guys, eto, andyan na, kompleto na yung video kung paano i-apply yung isang tools, 'di ba? Kung ilang oras or ilang minuto siya, andyan na lahat. Kasi kinumpleto na nila para maiwasan din yung pag-enroll sa mga learning center na sobrang mahal talaga maningil. Especially sa skill test din, okay? So magagawa ko ng mga video dyan na tutorial or DIY kung paano kayo makapag DIY ng mga skill test tools or yung mga gagawin para makatipid tayo, okay? Marami rin ako mga naging student na hindi naman nag-attend ng skill test pero pumasa sila. Kasi ang skill test para sa akin madali lang talaga siya. Kung marunong kang magkali-kalikot, kung may motor ka, marunong kang maggamit ng mga llave tubo, mga Allen wrench, di ba? Bolts and nuts, alam mo yung mga yon, panigurado, makukuha mo yung skill test. Okay? Bale, again, next part po is yung skill test na paalala dun sa mga pumasa sa exam, huwag niyong sayangin yung chance nyo. Gawa kayo ng paraan. Pwede naman maggawa ng mga tools sa bahay. Turuan ko kayo, gawa ko ng mga video yan, ng mga DIY tools
para magamit natin sa pagpa-practice. So bale, pasado ka na sa exam, yun yung pinakamahirap eh. Kailangan wag mong sayangin kasi pag bumagsak ka sa skill test, you go back to exam ulit. Okay? So sayang naman yung chance mo. So gagawin mo, galingan mo sa skill test, mag-DIY ka para wag ka na mag-enroll doon sa mga sobrang mahal, ganon. Tulungan ko kayo, magawa tayo ng mga video para makita nyo siya. So yun, skill test, huwag nyo kakalimutan yung announcement, April 18 ng mga schedules, and then implementation, first batch, April 26 to 27, and the second batch, May 3 to 4. And then yung final passer announcement is May 12. Okay? So yun lang. Good luck and congrats po ulit sa mga pumasa sa exam. Tapos, good luck sa mga mag-skill test. Galingan nyo po para yung pangarap nyo na makapagtrabaho sa South Korea is matupad nyo siya. Okay? So, fighting lang po tayo mga katsinggu, and good luck po sa lahat. God bless you all. Once again, Sir Gerard here from K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Bye!